time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heart-rending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. RP3 Alert. RP3 Alert. Land, air, and sea. Lahat ng mga pangyayari at latest updates sa kalupaan, himpapawid at karagatan. Gagalugarin. RP3 Alert. Aktibong nag-uulat para sa masang Pilipino. Hatid ang mga balita at serbisyo para sa pagbabago. RP3 Alert. 1278 AM.
Pusong umaasa na inawit ni Rick Manrique Jr. Binigyang buhay ng kundiman at iba pa. Kuya, magbumati ka. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabado naman po. Tuwing Sabado po makikinig kayo. Yun. Ikaw, Cecil. Magandang gabi po sa lahat. Ngayon po ito na naman kami upang kayo ay pasayahin sa gabing ito. Marami pong salamat. Nick. Magandang gabi sa lahat po. Mabuti at nandito na yung maestro namin, si Eddie Suarez. Medyo masaya na yung tugtugan namin. Ayun. Maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa amin. God bless po. Okay. Binabati ko rin yung mga sumusubaybay o mga taga-subaybay natin, na mga taga Dubai, United Arab Emirates, yung mga taga Qatar, si Rajendra, si Violeta, si Simply Bus, at ang kanyang mister, happy birthday Rajendra Maswi Rambatla, happy birthday. Tapos si Ate Bioli Yap, tsaka si Josephine Katindig, at yung mga kababayan ko diyan sa Batangas, mga taga-Lipa. Walter Sunyo, magparamdam ka naman. Yung mga taga San Ildefonso, sila Rizalito Galang. Marami na tayong listener. Nick. Yung taga San Juan, yung kumpare ko, si kapitbahay ni General de Villa. Taga Batangas yan. Batangas, San Juan. San Juan, Batangas. Sige, ang unang aawit natin ay si Cecil Santos, Irog ng Buhay.
Si Eddie Suarez, Maling Paratang. Ako ay wag mong paratangan sa ating sumpaan. Pagmamahal sa'yo'y sadyang tunay, nababatid ng may kapal. Ikaw ay nagbibintang lamang, na di mo mapatutunayan sa labis nating pagmamahalan. May panipugo lamang, iba't sumpaan natin gigil. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ikaw ang nagturong umibig sa aking tahimik na damdamin. Kung sakaling ikaw ay magtaksil, tuyang lilibot sa akin. Buti pa ang buhay ko ay makitil, kung ikaw ay lalayo gilid. Ikaw ay nagbibintang lamang, at di mo mapatutunayan sa labis nating pagmamahalan. May panibugo lamang, di ba't sumpaan natin din. Ako sa'yo, ikaw ay ikaw ang nagturong umibig sa aking tahimik na damdamin. Kung sakaling ikaw ay magtaksil, tuyang lilimot sa akin. Mabuti pa ang buhay ko ay makitil, kung ikaw ay lalayo gilid. Mabuti pa ang buhay ko ay makitil, kung ikaw ay lalayo gilid. Yan, si Eddie Suarez, Maling Paratang. Binabati ko rin pala yung mga natin, yung mga subscribers natin sa YouTube channel natin na Tony Suvega, sila Roberto Cerezo, Danilo Gantalaw, JC Madalaso, at ang dami pa nila. Yung mga taga Timog at dyan sa Morato, sila, ano pangalan nito? Harold Antonio. Ang dami, hindi ko na matanda ang mga pangalan eh. Naulyanin na ako. Aawit naman si Nico Rong, Annabel. Annabel, ikaw ay dapat hangaan dahil sa taglay mong katangian na nagmahal sa iyong karangalan at nagbigay aral sa bawat nilalang. Annabel, wag mong lubos ang iluha, ang sinapit ng iyong kapalaran. Ganyan ang buhay dito sa lupa, kasawian ng tao'y di nawawala. Sayang at ako'y walang yaman, liban sa aking pagmamahal.
Kayang tangi ko lamang maiaalay, ligaya mo'y dalangin sa may kapal. Anabil, dapat kang dakilain at mahalin ng buong katapatan ng sinuman sa iyo ay ibig, pagkat ikaw ay di sa lawahan. Ano man ang kasawi ang sinapi, huwag mong iluluha. Annabelle. This is a public service announcement. Ingatan ang sarili mula sa banta ng pertussis. Ang pertussis o whooping cough ay isang nakakahawang bacterial respiratory infection na dulot ng bacterium Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis. Ito ay may sintomas ng pag-ubo na may kasamang mababang lagnat at sipon na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 linggo. Madali itong naipapasa sa kahit kanino sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing. Ang pertussis ay nagagamot ng antibiotics pero mas mainam pa rin na magpabakuna para ito ay maiwasan. Ayon sa Department of Health, inaasahan na darating ang mga karagdagang bakuna sa mga susunod na buwan. Gayunpaman, una nang protektahan ang sarili na huwag mahawa o makahawa ng pertussis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng good personal hygiene o pagsusuot ng face mask. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Fog. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may fog? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng fog. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. RP3 Alert. Heads up. Aksidente sa daan. Weather update. Aktibo sa pagbibigay abiso publiko. RP3 Alert. 12:78 AM.
Ngayon ko lang ulit kinantayan, taon na. Ayan, nangnahan kaya ni Kuya Ruben, Tagalog. Ayun. Ang susunod na awit ay kaming apat. Ang daigdig ko'y ikaw. Wala nang iba. Ang daigdig ko ikaw na inimortalize yung pagmamahalan ni ni Lakay at saka ni Imelda Marcos. Sila yan, no? Yung ang daigdig ko ikaw. Paborito rin ni yan. Nila. Joke. Ang susunod naman na awit ay si Cecil Santos. Di ka iluluha.
si Cecil Santos, Di Ko Iluluha. Ang talagang original yan si Ate Carmen Camacho. Yes. Sige, si Kuya Eddie naman na susunod. Dinayang Pagmamahal, awit ni Romeo Miranda. Ni Romy. Tandaan, daranasin mo rin masawi sa Dinayang Pagmamahal ni Maestro Eddie Suarez. Kuya, ba't bigla kang tumawa? Kamay ko, hindi mo. Hindi, nanulumpa ka dyan sa una eh. Susunod na awit, si Nico Rong, Sawimpalad.
magtitiis pagkat sawing palad ako. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificates of Condonation and Release of Mortgages o COCROM sa mga magsasaka na matagal nang nahihirapan dahil sa pagbayad ng utang na kadikit na ng kanilang mga lupang sinasaka. Masaya kong ibinabalita sa araw na ito ay ibibigay natin ang mahigit na 1,100 sertipikot sa 1,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Ito ay katumbas ng higit 270 milyong piso na halaga ng utang ng mga magsasaka na ating napawalang bisa na. Bukod pa rito, nagkaloob rin ang pamahalaan ng Certificates of Land Ownership Award sa mga benepisyaryo ng reformang pansakahan. Halos 300 benepisyaryo din mula sa Nasugbo, Batangas ang makakatanggap ng kani-kanilang CLOA ngayong araw. Ang mga titulong ito ay may saklaw naman ng mahigit 230 hektarya na lupaing pangsaka. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Sa paggunita ng Childhood Cancer Awareness Month, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng equipment upgrades sa Philippine Children's Medical Center para sa detection, diagnosis at treatment ng mga batang may cancer. The newly installed diagnostic imaging machines, the 3 Tesla MRI, the 128-slice CT scan, and the dynamic DER X-ray machine. They're not just shiny new machines, new technologies. They are lifelines. They allow us to diagnose more quickly, treat more effectively, and give every child a fighting chance. As early cancer diagnosis and prevention of treatment delays can significantly improve the quality of life for children with cancer, a precise diagnosis is crucial. That is why an additional 150 million shall be given by the Office of the President to the PCMC for further equipment upgrading. Ayon sa Pangulo, ang mga ngiti ng bawat batang lumalaban sa naturang sakit ay nagbibigay ng tapang at lakas para wag sukuan ang anumang pagsubok. Every child who battles cancer, every family that stands with them, teaches us a powerful lesson that life, no matter how fragile, is always worth fighting for. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. RP3 Alert. Heads up. Aksidente sa daan. Weather update. Aktibo sa pagbibigay abiso publiko. RP3 Alert. 12:78 AM.
baby, sa gitna ng dilim. Yan ang misis ko, baka magalit. Kasi hindi sabi natin kanina eh. Gitna ng dilim na inawit ni Ruben Tagalog, no kuya? Tama ba? Oh, Ruben Tagalog. Naalay ni Tony kay baby. Oo. Nagkamali kayo dahil pinakyat yung sila Kuya Eddie. Ano ba? Naghintay sila sa baba. Antay kami na antay kaya. Oh, Cecil, ay ano ka? Mag-alo ka na sa mga taga barangay Cruz Naligas, ganon. Shout out po dyan sa Cruz Naligas, sa mga kamag-anak ko dyan, mga hipag ko, sa Santos family, at saka yung aking mga iba pang mga kaibigan. Gayun din sa barangay Kaunlaran, Cubao, Ate Belen, Ate Achi, at sila Ate Rosalinda, yung mga lupo na kasama ko. Oh, si Nick naman, Nick, ikaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babatiin ko pala yung mga pamangkin ko sa Canada. Yan, sige. Si Uncle Nick nyo, yan nandito bumabati sa inyo. Yan. Mga pamangkin ko dyan, 5 kayo dyan. Bakit hindi ka nagwaray? Magwaray ka. Hindi sila marunong. Hindi pala. Laking yun, Kapampangan at Tagalog. Kapampangan naman. Kasi sa amin din ang talagang salita namin Tagalog Tagalog lang at saka Kapampangan alam nila. Pero pag nag-usap na kami ng Cebuano, patay na, nagkakagulo na sila. Kaya Eddie, sige. Binabati natin uling lahat, yung mga tagapakinig natin. Oo. Hanggang sa Sabado pong muli. Marami pa tayong tagapakinig na hindi natin nababati. Oo nga Sige Kuya Eddie, kantahin natin yung Labi Mo Nena. Labi mo, Mela, tila gumamela. Kay gandang masdan, lalo sa umaga. At kung ang puso mo'y may dusa, sa labi mo ay liligaya. Labi mo, Nena, tila gumamela. Hindi na dapat lagyan ng pintura. Magbibihag ang pag-asa sa labing gumamela, kay ganda. Labi mo, Nena, tila gumamela. Kay gandang masdan, lalo sa umaga. At kung ang puso mo'y may dusa, sa labi mo ay liligaya. Labi mo, Nena, tila gumamela. Hindi na dapat lagyan ng pintura. Mabibihag ang pag-asa sa labing gumamela, kay ganda. Mabibihag ang pag-asa sa labing gumamela, kay ganda. Ayan, labi mo, Nena. Nena yan hindi iba. Labi mo, baby. Nako, hindi nag-lipstick yun. Ewan ko. Itong bandang huli, nagpalagay na kung ano-ano, tato-tato. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo dyan. Ang susunod nating awitin ay, Kalesang Pambayan. Kalesay, may pang-akit na taglay, maginhaw at di maalinsangan. Nakakahalina kung pagmasdan, kalesa ay pambayang sasakyan. Kabayo'y hindi problema. Pulot at damo lang ay
minsan sa kalsada, tumatakbo sa ginhawa, wala pang gasolina. Kalesa'y may pang-akit na taglay, maginhawa't di maalinsangan. Nakakahalina kung pagmasdan, Kalesa ay pambayang sasakyan. Kabayo'y hindi natin problema, pulot at damo lang ay tama na. Matulin din sa kalsada, tumatakbo maginhawa, wala pang gasolina. Kalesa ay panghatid tuwina, nung panahon ni Maria Clara. Mga bayani nitong bayan, sa Kalesa dinuduyan. Kalesa'y nakakaliw, lalo na kung gumagabi. At kung kasama ko ang aking giliw, mangangalesa na kami. Kalesa'y may pang-akit na taglay, maginhawa't di maalinsangan. Nakakahalina kung pagmasdan, Kalesa ay pambayang sasakyan. Kabayo ay hindi natin problema, pulot at damo lang ay tama na. Matulin din sa kalsada, tumatakbo maginhawa, wala pang gasolina. Matulin din sa kalsada, tumatakbo maginhawa, wala pang gasolina. Matulin din sa kalsada, tumatakbo maginhawa, wala pang gasolina. Sa bawat tatak ng stars sa kamay ng bata, bagong kaalaman ang inyong ibinigay. Bawat proyekto at exam na kanilang naipasa, ito'y bunga ng itinuro ninyong pagsisikap at pagtsatsaga. Sa bawat iyak na kasunod ng mababang grado, kayo ang kanilang gabay para huwag sumuko. Higit pa sa mga natutunan sa libro at markang natamo, kayo ang humuhubog sa pagkatao at kinabukasan ng ating kabataan. Ngayong National Teachers Month, we celebrate your dedication, passion, and hard work. Thank you at pagpupugay sa lahat ng teachers and educators. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. RP3 Alert. Lagay ng trapiko. Flight status. Sitwasyon sa mga pantalan. Land, air, and sea. Tututukan. Round the clock. RP3 Alert.
Kay sarap palang mabuhay, lalo na't kung may lambingan. Tulad ng mga halaman, kapag nahiba ng amihan. Ngayon, kailan pa man, umasa kang hindi mapaparam. Pag-ibig mo at pag-ibig ko, sadyang pinagtali ng may kapal. Pag-ibig mo at pag-ibig ko, sadyang pinagtali ng may kapal. Pag-ibig mo, pag-ibig ko. Kuya, sinong kumanta niyan? Si Darius Rason at saka si Rodora Silva. Yung love team nung araw. Wala lang balita kay Rodora Silva, no? Pero si Darius Rason, nakakasama niyo rin, di ba? Si Darius Rason. Nasa INC. INC. INC nga pala si Darius. At yung mga inawit natin ngayong araw na ito, kombinasyon na eh. Kombinasyon na. Yung susunod natin, siguro hanap tayo ng mga novelty songs naman. Tapos, siyempre, yung mga iniimbita natin, mga busy naman, o di tayo na lang muna. Pero pag may inimbita, darating. Ready? Magsabi ka na. Magkwento ka na dyan. Kukwento natin. Ay, yung kinanta ko pala dalawa yun eh. Tungkol kay Ruben Ablasa yun eh. Alam ko, kilala ko yun. Hindi ko yung kababata. Kababata mo. Ay, kinanta ni Kurong yung Sawimpa. Ay, hindi. Annabelle, no? Annabelle at saka Sawimpa. Yung parehong kanta yun na nung hindi natin alam kung nanligaw si Ruben Ablasa kay Annabelle Huggins eh. Ay, doon sa kanta parang nagligawan eh, no? Umibig siya eh. Umibig. Tapos parang, ewan ko, may nangyari basta kay Annabelle Huggins eh. Ayoko magkwento ng mga ng mga ewan-ewan. Nick, yung pag-ibig mo naman. Ay, joke. Ilan ang nililigawan mo? Ilan? Ay, marami. Kailang magastos. Magastos, Nako, Nick, Nicanor, Nico Mendes. Mahirap yan, Nick. Sa totoo lang. Ano ka na? Behave ka na. Sabagay, hindi naman ako ang sila ang pumupunta sa akin. Hindi ako ang pumupunta. Silang pumupunta sa akin. Kaya nakokontrol ko kung sino ang Di ba? Hindi, ka naman, balo ka naman eh. Wala ka namang single ka eh. Di ba? Idol ko si Maestro eh. Bakit? Talaga. Naging idol. Ako naman ay inaanyayahan ko muli kayo sa susunod na Sabado. Magsama-sama tayo. Bukas kami, live streaming kami. Nila Tessie Lagman, Balboa. Ayun. Yun. Sinali tayo dun eh. Napahamak. Di ba ganun talaga ang buhay. Yun live streaming sa Facebook. Yan. Sama-sama, salo-salo. Tapos, tuwing Sabado, gagawa na tayo ng yung kamukha ng kanina, nagdueto si Kuya Eddie at saka si Cecil. Uulitin natin yun. Pero may mga ibang gawin natin ng mga novelty song. Ganon. Daming novelty song, di ba, Kuya? Oo. Dami. Hindi na natin yan. So, magpaalam ka na, Cecil. Sinik, idol ako sa gitara. Lahat na yun. Dalawang beses na nabibiyuda to Sinik. Oo, nabiyudo kay Ana. Oo, di ba? Oo nga. Kaya Alin Lolit. Kaya kanta niya Lolito eh. Oo nga eh. Yung Ana, nilagyan palang Bell kunwari pa. Ana. Para kay Ana pala yun. Sige, mag-imbita ka na, Cecil. Muli po, ito na naman, dumating na naman kami sa pagpapaalam namin. Dito lang naman. At muling babalik kami sa susunod na Sabado. Sana'y natuwa kayo at nasiyahan sa aming mga inihandang awitin para sa inyo. Hanggang sa Sabado po muli, mga taga-ating mga... Ikaw, Nick. Maraming salamat po na kumpleto na po yung grupo namin. Masaya na kami. Sabi nga ni Simply Bass o ni Violeta Rahendra, bitin. Talagang ganun. Tapos na yung programa eh. Alam nga namang, paano kami tutuloy? Sign off na.
Paalam po hanggang sa Sabado. Pa yung gabi sa iyong tanan. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized